Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan patungo sa series ng Miami Heat at ng Boston Celtics sa inaasahan na mawawalis ang Heat dito dahil wala nga si Jimmy Butler sa kanilang lineup. Ganun pa man muling pinakita ni Coach Erik Spoelstra na hindi sila pwedeng maliitin tuwing playoffs. Matapos sa matalo noong Game 1, si Coach Po ay gumawa nga ng mga adjustments at nakuha nga nilang panalo sa Game 2. Ang Filipino-American head coach ay may record ng 10 wins and only 3 losses sa mga Game 2 matapos sa matalo ang kanyang koponan sa Game 1. So hindi nga ito dahil swinerte lang ang Miami Heat sa 3 points. Pagkus talagang magaling si Coach Po na gumawa ng mga adjustments at patunay na lamang dyan ang record na ito. Ang Celtics nga ang number 1 team sa 3-point attempts sa buong NBA at isa sa mga adjustments na ginawa ni Coach Po ay ang matinding pag-close out sa 3-pointers at mas hinahayaan niya ito na mag-take ng mga mid-range pull-up o kaya naman pinapalapit niya ito sa pinta kung saan nakaabang na si Bam Adebayo. At ang resulta nga nito ay nawala ang contribution nila Kristaps Porzingis, Holiday, Sam Hauser, Pritchard at iba pa na madalas mga 3 points ang ambag sa team ng Celtics. Ang season average nga ng Boston Celtics sa 3-point attempts ay 46. Sa Game 2 ay nalimit lamang ito sa 32 attempts. Yan nga na 14 attempts na pinagkaiba ay malaki dahil kung naipasok lang nga nila ang kahit 4 dyan ay panalo sila sa Game 2. Sa palagay nyo ba ay si Coach Erik Spoelstra ang best coach sa NBA ngayon? Isama na din natin sa update na ito na ang San Antonio Spurs ay hindi umano nakikita si Trae Young bilang isang magandang fit para kay Victor Wembanyama at sa future ng San Antonio Spurs. Kaya naman malabo umanong maganap ang trade na lumalabas sa iba't ibang rumors ayon sa NBC Sports San Antonio. Mas posible pa nga daw na mas bigyan ng pansin ng Spurs ang kanilang dating player na si DeJounte Murray. So ayun nga po mga kaibigan, ang Spurs ay isang team na inaasahan na gagawa ng galaw ngayong off-season dahil mabilis nga ang development ni Wemby kaysa sa inaasahan. Ina-expect na nga nila na magiging All-NBA team level player si Wemby sa kanyang pangatlong taon sa liga. Ganun pa man maliwanag nga na kung malakas lang ang team ng Spurs ay pwede na siyang mapasama sa All-NBA third team, All-NBA defensive first team, Rookie of the Year, Defensive Player of the Year, and even top 15 or top 10 sa MVP rankings. Kaya naman ayaw na nga ng Spurs na magsayang pa ng panahon at aaksyon na sila kaagad. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? Habang si Rudy Gobert naman ay binoto ng kanyang mga kapwa NBA players bilang ang pinaka-overrated na player sa buong NBA ngayon. Pumapangalawa dito si Jordan Poole at pangatlo naman si Trae Young. Si Gobert nga mga kaibigan ay may 3 Defensive Player of the Year awards na at posibleng on his way na to win his 4th Defensive Player of the Year award. Masasama na nga siya sa hanay nila Ben Wallace at Hakeem Olajuwon at madami nga nagsasabi na overrated si Gobert dahil dito. Ganun pa man ay malaking dahilan nga siya sa success ng Minnesota Timberwolves ngayong season at kung bakit sila ang number 1 defensive team sa buong NBA ngayon. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?